Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Nandito na naman nga po akong muli, nagbabalik ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao upang maghatid sa inyo ng latest update at ng fresh happenings patungkol sa kanilang dalawa. And for tonight's video, ang ating nga po pag-uusapan ay tungkol nga po dito sa back-to-back blessings ng Kim Pao at sa kanila pong event na gagawin sa October 24. Nangangamba po kasi ang Elaine na baka po hindi magkasama yung dalawa or wala dito si Kimi dahil meron pong magpasikat. But before that, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, i-click mo na agad-agad yung subscribe button at pakiramay po ng notification bell natin dyan sa baba para maging updated at ma-notify po kayo sa atin pong mga balita. Basta po mga balitang may kinalaman sa Kim Pao, sagot na po natin yan. So, eto na nga guys, unahin po natin pag-usapan na muna ang tungkol po dito sa muling pagbabalik ni Kim Chiu sa pag-workout, pag-exercise. Well, don't get me wrong. Masaya naman po ang mga fans na nakikitang productive na ulit si Kimi kasi senyales lang po yan na hindi talaga malala yung kanya pong accident last time. 'Di ba? Nagkaroon nga po siya ng minor injury na pinag-alala po ng mga fans. So, seeing Kim na back to workout ulit, pagiging energetic, ay nakakagaan sa kanilang kalooban. Ngunit subalit tatapwat, meron pa rin kaunting concern tungkol sa kanya na huwag masyado magbibinat dahil baka raw mapasobra kagaya ng nangyari kay Angel Locsin. Sabi dito, mula po kay Miss Maria Clara Devesa, magandang gabi. Thank you so much po sa inyong concern kay Kimi. Sabi niya, sana po mabasa ni Kim yung unang comment dito tungkol kay Angel Locsin. May nag-comment po talaga about po kay Angel Locsin. Nabasa ko rin po yun. Pero tugon nga po dito ni Miss Maria Clara. Agree po siya. Sana daw mabasa ito ni Kimi dahil sa sobrang pag-exercise nga raw po ni Angel Locsin, nagkaroon ng diferensya sa buto. Kaya sana pagkatapos ng mga project ni Kimi, tigilan na niya yung pagbubuhat ng mga mabibigat. Baka hindi na siya magkaanak. Tamo si Angel, hindi na nagkaanak. Iiwan siya ni Paulo, syempre, gusto ng anak. Naku, dito po naman ako, Paul. Naku, wag po tayong ganyan. Di naman natin kilala si Paulo sa personal talaga. At wag natin sila pangunahan. Anyway, dagdag pa niya dito. Well, naniniwala naman ako na concern lang kayo. Siyempre, gusto ng anak. Masyado ka ng payat, Kim. Take care of yourself. Aanhin mo yung yaman mo kung balido ka na. Sayang ka, Kimi. Baka magalit si Lord. Baka sabihin na sobra na yung binigay sa'yo, pati si Paulo ay ibinigay. Asikasuhin mo kasal nyo pagkatapos ng movie nyo. So, dito naman sa last part, ayaw ko siyang i-tolerate dahil syempre, pinangungunahan na po natin sila na pagkatapos ng movie talaga, as in, so, decision pa rin naman po nila ang masusunod. Although, agree naman ako sa concern ninyo about sa super or over exercise. Possible kasi mangyari and mahal po natin si Kimi. About naman sa anak, so maybe concern nga lang din po kayo sa future ni Kim Chiu. Pero yung hiwalayan, baka daw hiwalayan ni Paulo. Naku, Paul naman po ako doon. Ekes. Kasi, ayaw kong pag-isipan ng masama si Paulo just because of that. Malalim, magmahal si Paulo Avellino. Anyway, para maiwasan naman po kahit paano or kahit konti yung inyo pong pag-alala kay Kimi, baka matulad kay Angel, etc. Meron naman po silang coach. For sure. Siguro naman, meron po silang coach to avoid na mangyari po ito sa kanya.
At the same time, si Papi Paulo, nandun din, lagi niya rin namang kasama, hindi ba? So, hindi naman siguro pababayaan po ni Papi Paulo. So, trust na lang po tayo sa kanilang dalawa. Yun na lang yung kaya po natin gawin. And, syempre, isama po natin sa ating mga prayer. Wala namang masama sa pagbibigay po ng advices. Pero, tingnan din po natin yung sarili natin sa atin pong limitasyon. Baka kasi masyado na tayong entitled na kung saan ay pinangungunahan na po natin even decisions nilang dalawa. So, yun lang. Spread love, guys. Sa Mentala, dumako naman po tayo dito sa blessings ng Kim Pao. Grabe nga yung dalawa, kaliwat kanan po ngayong 2024 ang kanilang blessings. And bukod po dyan, back to back pa ang kanila pong mga billboard na naglalakihan. Grabe nga naman talagang magkasangga yung dalawa even in billboard. So makikita nyo nga po dito sa front ay si Paolo Avellino, sa back naman ay si Kim Chiu. Grabe nga yun, sabi nga dito, pati yung billboard, iisa na rin sila. Para ayaw maghiwalay talaga nung dalawa, no? Even sa billboard, ayaw nilang maghihiwalay. Naku, grabe nga naman. Masyado silang namamagnet sa isa't isa. Anyway, ang sarap po sa mata. Makita po ang billboard nung dalawa. Ang sarap pong tingnan na naglalakihan ang kanila pong mga billboard. Isa lang ibig sabihin yan, talagang pinagkakatiwalaan po sila ng mga advertisers to promote their product. Grabe nga yun, kasi magaling po mag-market ang Kim Pao, kaya po nilang ilapit sa mga tao. At panigurado po kasi natatangkilikin. Anyway, meron nga pong event ang Kim Pao sa October 24, 2024. Ngayon may nabasa ako, nag-aalala, paano daw po itong magpasikat nitong si Kim Chiu. A-absent ba si Kim Chiu? I don't think so, guys. Tingnan nyo nga po yung app dito. Talagang ready na rin po ang Team Kim. Team Ogie, Kim, Mac and Lassie. MC and Lassie. Pero at the same time ay confirm din po ang event ng Kim Pao. Well, wala naman po ako nakikitang oras dito, guys. Tanging date lang sa event po ng Kim Pao na October 24, 2024. Wala akong nakikitang oras. So, maaari, guys, na manonood po si Paulo nang magpasikat. Diretso sundo na po kay Kimi para mag-prepare naman dito sa kanila pong event. Pwede pong mangyari yun, nasusunduin na lang si Kim or magbabantay na lang siya kay Kim Chiu. Diretso na, agad-agad, guys, para sabay sila. Yun lang yung nakikita ko, guys. Nakikita kong mangyayari. Pero ang 24, Thursday naman Thursday siya, guys. Kung hindi po schedule ng team ni Kim Chiu, kasi ang alam ko Tuesday sila, kung hindi ako nagkakamali, importante pa din, guys, talaga na present nga itong si Kimi sa showtime. Or pwede rin ngang dahil Tuesday naman sila, wala na lang po siya sa Thursday, absent na lamang. Basta malaman po natin paano gagawin ni Kimi sa 24. Basta confirm na po ang event ng Kim Pao sa 24. Hindi natin alam ay kung bawal bang umabsent si Kim sa magpasikat. Anyway, dahil na ipakita na rin nga po natin ito, ayan na mayroon pong lunch ang team Kim Pao. Meron pong nagsasabi na si Paolo Avellino daw po ang nag-send or nagpadala ng food. At kung totoo, napaka-sweet naman para mag-effort pa si Paolo magpadala ng food para po sa team Kim Chiu. Pero hearsay pa lang po ito, guys, ha? Hindi pa po ito sigurado. But ganun pa man, nakakatuwa naman kung sakasakali nga na tama yung atin pong narinig na chika. So, yun lang muna ang ating update po sa gabi ito. Maraming salamat sa pakikinig. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Kita-kits sa sunod nating balita.